Hello teachers, good day! Maraming nagtatanong kung kailan nga ba ipa-implement ng bawat SDO ang submission of documents, particularly ang mga na-DQ na maaari na mag-apply muli. Ito ay kabilang sa transitory provisions na ipinatutupad mula sa DepEd Order No. 034 Series of 2025. Marami pa nagtatanong kung kailan ba daw talaga sila papasa ng papeles, kailan ang demo at kailan gaganapin ang PAF at BEI. Actually po teachers, nakapaloob po sa DepEd order na ito under Section 32 on page 8 that the transitory measure shall take effect immediately upon the issuance of the DepEd order. Ulitin ko po teachers ha, transitory measure shall take effect immediately upon the issuance of the DepEd order. Ngunit ang mga Schools Division Office or SDO ay binigyan sila ng discretion in the implementation, lalo na doon sa mga SDO na natapos na ang deadlines o lampas na ang assessment of the documents prior of the issuance of the DepEd order. Actually, may mga nakita na po ko mga SDO na naglabas na po ng kanilang result. Ang SDO na po ang magdidetermine kung maaaring mag-reopen ng submissions or pwede rin i-extend ng deadlines kung kinakailangan upang ma-accommodate ang mga affected teachers and to ensure compliance of these provisions. Gayunpaman teachers ha, isa lang po ang aking sasabihin. Huwag na pong hintayin na may lalabas na memorandum kung kailan mag-reopen ang submissions of documents. At huwag pong magpagkampante na malayo po ang ibibigay na deadlines. Take note teachers, refinement po ito ng SCP. And as of this time, the SCP is working on progress. Kung may pagbabago mang mangyayari katulad ng resubmission, malamang sa malamang ay patutupad ito agad-agad. To avoid cramming at para po maiwasan natin ang palaging pagmamadali, please prepare your documents ahead of time. Huwag mong kalimutan ang pinakaunang i-accomplish ang TCF or yung Teacher's Commitment Form para dun sa mga na-DQ. Pagkatapos ang RFTP at ang mga mandatory documents such as the PDS, Work Experience Sheets, kasama ang inyong Letter of Intent, PRC ID, Service Records, Appointment, IPCRF Part 124, at yung Annex C2, also known as the checklist of the documents. At parang may nakalimutan pa po ako teachers, kayo na lang po ang maghahanap kung ano pa po yung mga kasama sa mandatory documents. Actually, may reels po ako tungkol dyan, kung ano po ang mga dapat ihanda na mga documents po para sa mandatory folder. Of course, teachers, huwag nyo rin kalimutan paghandaan ang inyong lesson plan para sa demo teaching, ang NCOI folder, at ihanda rin ang sarili for the interview. Again po teachers ha, mas mainam po na maghanda para paglabas ng memo ay handa na ang lahat at iwas cramming. So para po sa mga applicants out there, good luck and God bless. And for more videos, don't forget to like, comment, and share.